At ngayong umaga mga kapuso, hingi po tayo ng update kaugnay sa bagyong Dindo. Makakapalan po natin live si Rhea Torres, weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga po, Miss Rhea. Magandang umaga din po. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Miss Rhea, palalakasin po ba ng bagyong Dindo itong hanging habagat? Tsaka kung sakali man, gaano po katagal ito mararanasan dito sa ating bansa? So for now po, yung hanging habagat is mostly concentrated po dito sa may area ng extreme northern Luzon. At dahil base po sa ating forecast, napapalayo po ito ng ating bansa. At susunod po ito, yung habagat ay susunod po sa kilos nitong si Bagyong Dindo. So most likely, although may kalakasan yung habagat, hindi po siya direktang aabot sa bahagi po ng ating bansa. So most likely dito lang po siya offshore sa may West Philippine Sea area yung lakas po ng habagat. So for the next few days po, medyo may kahilan pa rin po yung habagat. Wala po tayo inaasahan na maghapon ng mga pagulan sa anong bahagi natin bansa. Miss Rhea, bakit itong si Bagyong Dindo parang hindi nakakapaghatak ng habagat? Di tulad nitong mga nagdaang bagyo. So first off po, dahil may mahina pa po yung intensity niya. So currently, kaninang kahapon ng gabi actually is nasa tropical depression category pa lamang po. At lumakas lamang po into tropical storm category recently. At dahil may kalayuan po ito sa ating bansa at patuloy po siyang kikilos papalayo po ng bansa, hindi po masyadong malakas yung paghatak niya sa southwest monsoon. At not to mention na yung habagat po, yung area po kung saan siya is mostly halos nasa may area lang po ng northern Luzon yung influence po ng habagat. So, if ever, kung kailangan or pag nakakikita po talaga tayo ng enhancement ng habagat, usually po nasa may northeastern boundary po ng PAR dapat yung location ng sentro ng bagyo para maranasan po natin yung enhanced southwest monsoon. Ngayong araw po, ano-ano pong weather systems yung pwede makakapekto sa ating bansa? So, yes po. So, gaya po ng nasabi natin kanina, habagat pa rin po, posibleng magpaulan, lalong-lalo na dito sa may extreme northern Luzon, dyan po sa may Batanes at Babuyan Islands. And then for the rest of the country naman po, mainit na panahon yung inaasahan natin dahil at may mga posibilidad po ng mga biglaang pagbuhos ng ulan. Mas madalas po yan nararanasan sa hapon o sa gabi, dulot naman po ng mga localized thunderstorms. Magandang umaga at maraming salamat po, Miss Rhea Torres, weather specialist mula sa Pag-asa. Maraming salamat din po, magandang umaga. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.